Narinig sa kalangitan, awit ng mga anghel. Pag-ibig ng Diyos dumating, di mapipigil. Liwanag ng buhay, dumating sa lupa. Si Jesus Mesiyas nagpayapa. Papuri sa Kanya, sa kataas-taasan. Awit ng langit, sabay-sabay kagalakan. Awit ng mga anghel, awit. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nandito naman tayo para purihin, sambahin ang tanging ngalan niya. Redayaw ti Abo. Lahat po tayo tumayo at mag-awit tayo ng ay buti ng Diyos. Umawit tayo ng papuri kay Jesus. Amen. Tapos ti mangidalan ti kantanin to Brother John Lloyd. Kantahin natin ng kantang Pinupuri Ka Namin, O Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo ang aming kamay. Pinagpupurihan ka ng pag-awi.
Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po sa mga nanonood sa via Zoom, at pati din po sa ating church, House Church sa Ninipan. Magandang gabi din po. At nandito po tayo ngayon ulit para pakinggan po ang mga salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po dito si Sister Raila para po mang-welcome po sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ating online devotion ngayong gabi dito sa TFI Aninipan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga nanonood na nasa Zoom at sa mga nanonood na rin sa ating Facebook Live. Kahit tayo magkakalayo, iisa ang ating layunin, ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo rin ay pinagpala dahil makakasama na atin ang ating messenger pastor, si Pastor Gary Aburita mula Dubai, Abu Dhabi, na magbabahagi ng mensahe ng Diyos para sa atin. Inaanyayahan din po namin kayong mag-comment ng Amen para makita namin na kayo'y nakasama naming nanonood. At kung mayroon po kayong mga prayer requests, maaari ninyong i-comment sa live o kaya naman i-message or PM ang ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao. Huwag nating kalimutan na i-like at i-follow ang ating page para kayo'y laging updated sa mga gawain ng ating ministeryo. Muli, welcome po sa bawat isa. Ihanda natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang pangalan ng ating Diyos ngayong gabi. Amen. Praise. Yes po, naririnig po namin kayo. Amen. So ano po, sige. Praise God. Salamat po sa oras nito na na ipinagkaloob ng Lord sa atin, no. Salamat sa Lord sa bawat isa. And mapagpalang hapon dito sa sa mga kasama namin sa Middle East. Amen. Sa lahat ng mga nanonood, pagpalang gabi at sa diyan po sa House Church, sa TFI Church Apayao. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So, sino po yung excited para pag-aralan muli at pag-usapan muli ang ang word ni Lord? Amen. Pakisabi nga po sa katabi natin, excited ka na ba? Amen. So, kumustahin natin ang bawat isa, no? Kumustahin natin ang bawat isa kung okay siya kay Lord. Di ba? Pwedeng busog siya ngayon, pero spiritual hindi siya busog. Di ba? So, marami tayong mga araw-araw na pinagdadaanan, kinakaharap. Amen. But in good times and in bad times, God is good. Pag sabi nga po, God is good. Amen. So, hallelujah. Salamat sa Lord sa privilege na ibinigay muli sa atin para tayo po magka-fellowship, i-worship siya, and then ating marinig ang word ng Panginoon sa oras na ito.
Amen? Bakit privilege? Kasi hindi lahat naniniwala. Praise God, naniniwala ka. Amen? Naniniwala ka sa salita ng Diyos. Naniniwala ka na mayroong Diyos na buhay. Naniniwala ka na ang Diyos ang may likha at may-ari ng buhay mo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, dahil ready na tayong lahat, tayo po ay manalangin. Amen? Sige po, let us pray. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise your name, O God. Jesus, we acknowledge you in our midst. In the name of Jesus. We pray that your presence, Lord, will be in our midst, O God. We pray, Lord, na ang power niyo, Panginoon, kumilos sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, sa service na ito, Lord God. Ang presence niyo, Lord, ang aming maranasan. Kami ay mapuno at mapuspos ng presensya niyo, Lord, ng salita niyo, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' mighty name na, Lord, wala kami ibang focus sa oras nito, Lord, kundi ang salita nyo na aming pag-aaralan at pakikinggan, Panginoon. We pray na i-open nyo po ang heart at mind namin, Lord, na sa bawat salita nyo, O Diyos, na aming maririnig in the name of Jesus, ito ay matanim sa aming puso at isipan. Lord, baguhin yung aming mga buhay, ang aming mga puso, Lord, by the power of your word, O God, and by the power of the Holy Spirit. Touch every one of us, Panginoon. I-touch yung mga buhay namin, ang mga puso namin, Lord God. Lord, teach us, Lord, hallelujah, to know you more and more, deeper and deeper, Lord God, according to your word, Panginoon, in the name of Jesus. And that we pray, Lord God, na kami, Lord God, ay manatili, lalakad, mamumuhay, Panginoon, sa kabanalan niyo, Lord, sa daan ng kabanalan nyo, sa daan, Lord God, sa daan nyo, Panginoon, sa kalooban nyo, sa katotohanan nyo, Lord, at sa katwiran nyo. We are thankful and grateful, Lord, for all that you have done, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Lahat ng ginawa nyo sa buhay namin, Lord God, ay mabuti, Panginoon. Perfect, O God. So we glorify your name. We magnify your name, Lord. At sa oras ito, Panginoon, i-anoint, i-bless nyo po ang salita nyo. I-bless nyo po, Lord God, ang servant nyo, Lord, na babahagi, magkapahayag ng salita nyo, Diyos. I-anoint, i-bless nyo po ang buhay ng bawat isang nanonood at nakikinig sa oras ito, Panginoon, na we pray na itong service ito, Lord God, ay hindi lang siya, Lord, ordinary service, but Lord, itong service ito, Panginoon, ay maging spirit-filled, O God, dynamic service, Panginoon, na wala kami ibang mararanasan kundi ang kapangyarihan niyo, O Diyos, ang presensya niyo, Lord, ang pag-ibig niyo, ang biyaya niyo sa aming mga buhay, na Lord, ma-realize naming lahat how good and faithful you are, O God, in our lives. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for dying on the cross of Calvary and for raising from the dead for us, Lord, magkaroon kami ng redemption and salvation, forgiveness of our sins in the mighty name of Jesus. Thank you for your grace, Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for your love, and thank you, Holy Spirit, for your fellowship, presence, peace, and power. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Excuse me. So, ano po yung nakasulat diyan sa ating PowerPoint? No? Nababasa niyo po ba? Ang sabi po diyan, symbols of the Word of God. Last week, ang ating pong inaral is all about the characteristics of the Word of God. Meron po bang nakakaalala yung ating pinag-aralan last week? I hope meron tayong napag-aralan kahit lamang isa. Nawa ay meron tayong napulot. Amen? Ano po yun? 10 characteristics of the Word of God. Amen? Dapat po nakapasa tayo doon sa out of 10. Dapat meron tayong 7 na naalala kung hindi man lahat. Amen? So, last week po ay 10 characteristics or the characteristics of the Word of God. Yung character ng Word of God. Amen? Yun po yung pinag-aralan natin last week na the Word of God is, amen, the character of the Word of God
is perfect. It is perfect. It is pure. Amen. Sure, clean, right. Amen po. Holy, eternal. Amen. Altogether righteous, to be desired more than gold. Sa Psalm chapter 19, no? And sweeter than uh, sweeter than honey and honeycomb. Kung sino po yung nakakain or nakatikim ng yung honey tsaka honeycomb, no? Yung pure, yung fresh pa galing sa sa bukid, sa bundok. Ako marami beses ako nakakain ng ganyan. Yung pulot pukyutan ba sa Tagalog? Pati yung bahay niya, no? Nakakain ako niyan na sobrang tamis, no? Pero yung tamis niya hindi nakakaumay. Tapos ano pa nga yan, meron pa nga yan health benefits actually, no? Kung ang honey and honeycomb na napaka-sweet na mayroon siyang malaking benefits or maraming benefits sa ating physical body, how much more the word of God into our spiritual body. Amen. Sweeter than honey and honeycomb. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So symbols of the word of God. So ano po ay mga simbolo ng salita ng Diyos? Bakit may mga simbolo? Amen. The word of God, amen, is God's word. No? This is the word that comes from God Himself. Amen, mga kapatid. Amen. So atin pong buksan yung ating Bible sa New Testament in the book of Hebrew, chapter 4, verse 12. Amen. So symbols of the word of God according sa Hebrew chapter 4 verse 12. Marami pong mga symbols ang word of God sa Bible. So ang word of God po is mayroon po siyang mga symbols, no? May mga symbols po ang word of God. Dahil ang word of God po is po siya inspired by God and is useful. Amen? Useful. Pakisabi nga po, inspired by God. Pakisabi nga po, useful. So sabi sa Word of God sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the Word of God is living, powerful. Amen? And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Symbols of the word of God, mga kapatid. No, marami pong symbols ang word of God. Ito po yung pinaka number 1 natin. Itong verse sa Hebrew chapter 4 verse 12 through 13. Amen. Kung meron po tayong mga Bible, please paki-open po natin, no? Dahil napakahalaga po nating mabasa, malaman. Hindi lamang po tayo magde-depend sa PowerPoint or sa mga nagpi-preach, nag-share ng word of God. Dapat po tayo po mismo, sarili natin, dapat meron po tayong effort, no? Sacrifice, dahil we need to work out our salvation, no? Maintain our salvation. We have salvation now. Amen. Ginawa ni Jesus sa cross of Calvary, no? Nung si Jesus ay napakot, namatay sa krus ng Kalbaryo at nung siya ay nabuhay muli, nagkaroon tayo ng kaligtasan, kapatid, by the grace of God alone, no? Through faith in Christ alone, according to the scripture, na ang ating salvation is hindi sa ginawa natin.
Hindi dahil sa ginawa natin na regardless kung gaano ka kabait or kabuti, no? Lahat ng ginawa mo mabubuti. Hindi po doon naka-based. Hindi po sa atin, sa work natin naka-based. But through the finished work of Christ on the cross of Calvary, yun po yung ating salvation, that God forgave us, that Jesus paid us in full. Amen. That the righteousness of Christ is imputed in us. Amen po ba? So sabi po, number 1, dito sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Verse 13, and no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. So alam niyo po mga kapatid, ang Word of God po ay hindi natin pwedeng pagsinungalingan. Ang Word of God po ay hindi natin pwedeng pagtaguan. Kahit po ang Bible na hawak mo ngayon or mayroon kang Bible ngayon, kapatid, kahit i-close mo yan, kahit itago mo yan sa sa pinaka malalim na parte ng lupa. Amen. Ang Word of God is madidiscern ka pa rin, may expose ka pa rin. Number 1 point natin is, ang Word of God, it symbolizes as sword. Pakisabi nga po, sword. No? A sword to cut. For the Word of God is living and active. No? Active, alive, living. No? Powerful. Sabi sa Word of God, sharper than any two-edged sword. So kapatid, kaibigan, kung mayroong pinakamatalim na sandata or tabak, no, sword. No, alam niyo po yung sword? Alam niyo po yung sword, yung yung ginagamit sa pagkat ng mga onions? Ay, hindi, ano pala yun? Knife pala yun. Knife pala yun. Sword. Nung panahon ng mga wars, nung panahon ng Old Testament times, no, panahon ng Roman Empire, panahon ng ng Byzantine, panahon ng Babylonian Empire, nung panahon ng Assyrian Empire. Amen. Nung Hellenistic period, kingdom. Sa panahon ng Old Testament sa Bible, maraming mga wars na nangyari, naganap, no? Ang gamit nila noon, mga sandata, mga sword. Kasi wala pa noong mga baril. Hindi pa uso mga baril noon. No, yung baril na develop siya, I think, siguro 1800s or 1900s, 19th century. Parang doon na-develop yung baril, no? Or 18th century, di ko sure, no? Pero noong time ng Old Testament, even ng panahon ng New Testament, sword yung gamit ng mga soldier. Amen. Pakisabi nga po ulit, sword. Tandaan po natin, ang Word of God, it symbolizes a sword. Sabi dito, sharper than any two-edged sword. Kung mayroong pinakamatalim, magkabila ang talim na sandata na alam mo dito sa mundo, the Word of God is sharper. Kaya minsan ang Word of God masakit. Masakit mapakinggan, masakit malaman, masakit tanggapin na ang Word of God is truth. The truth. Pagkisabi nga po, the truth. For the Word of God, ito ay active. Active siya all the time. Active siya 24/7, every second, every minute, every hour. Sa lahat ng araw at oras, the Word of God is active. It is alive, no? Living, powerful. Amen? Sharper than any two-edged sword. That is why it is piercing to the division of soul and spirit. No? Pinipierce niya, hinihiwa niya, kinakat niya. Amen? To the division of soul and of spirit, and of joints and of marrow. Kapatid, hindi lang po spiritually speaking.
ang Word of God is tumatama sa atin. Ang impact ng Word of God, the power of the Word of God as sword. Amen? Kinakat niya, hindi lamang sa spirit, sa soul natin, but even to the joints and marrow. Kaya nga, pag nasaktan ka, pag tumama sa puso mo, napakasakit. Amen? Pag nasaktan ka, dahil ma-pride ka, hindi ka napupunta ng church. Hindi ka na makikinig sa pastor kasi nasaktan ka. Hindi alam ng pastor na hindi niya alam yung sinabi niya, basta itong ni-reveal ni Lord sa akin. Ito ang in-speak ni Lord sa akin. I-share ko ito para ma-equip yung mga tao, malaman nila ang katotohanan. Pero sometimes tayo mahirap natin i-take yung word of God. Amen. Kasi tayo mga tao puno tayo ng kasalanan. Or pag mayroon tayong mga ginagawang kasalanan, mayroon tayong mga hidden sin, no? Pag nasaktan tayo, tayo, magtatampo, mahihiya, no? Hindi lang sa pagtatampo, minsan nahihiya tayo, kaya hindi na tayo pupunta ng church, hindi tayo mag-attend ng mga services, hindi na tayo makikinig sa nag-preach, nag-share ng word of God. Amen? Ang word of God po, hindi lamang siya sweeter than honey. No? Hindi lang po siya sweeter than honey and honeycomb. But it is also sharper than any two-edged sword. Napakatalim po ng word of God. Amen. If you need healing, amen. If you need freedom, kayang ikat ng Lord John through the power of His word, because His word is like a sword. It symbolizes a sword. The power of God is it is symbolizing as the sword. Amen. The sword of the Spirit. No? Yung power niya mas matalim pa sa two-edged sword. So ganun ka-powerful ang word of God. Hindi lamang niya kinakat, no? Yung soul, yung division to the division of soul and spirit and of joints and the marrow. And of marrow. Sabi rin dito po sa word of God sa Hebrews chapter 4 verse 12 through 13, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Kaya niyang i-discern. Kaya na-expose kung ano man yung kasalanan ng tao, ano man yung pagkakamali at pagkukulang ng tao, na-expose through the power of the word of God. Kaya hindi natin kayang pag sinungalingan ang word of God. Kahit itago mo yung kasalanan mo, yung ginawa mo, or if you have motive na iba gagamitin mo yung word of God for bad motive. Amen. Or gamitin mo yung word of God sa pang-personal lang na interpretation mo, pang-personal lamang na opinion mo, pang-personal view mo lang, but the word of God, hindi natin kayang i-bend. Amen. Hindi natin kaya na baliin kung ano yung nakasulat sa word of God, yun, no? Nadi-discern niya po yung yung iniisip mo ngayon. Nadi-discern niya kung ano yung nasa puso mo ngayon, kapatid, kaibigan. And no creature is hidden from His sight. No? God, through His word, no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Pag dumating po ang judgment day, lahat ng tao, no? Tayo ay meron tayong mga we are accountable individually. Kaya kung ang pagsiserve mo kay Lord is part-time, hindi serious, kapatid, yung pagiging magara mo, kung ano yung pinagmamalaki mo ngayon, hindi mo yan madadala pagdating ng judgment day. Hindi yan ang titingnan ng Panginoong Diyos. Ang titingnan ng Panginoon, if you have the word of God, if you have Jesus in your heart, amen? If you have Jesus in your life, amen. So number 2, ano yung ating point number 2? The word of God symbolizes us lamp and light. Pakisabi nga po, lamp and light. Amen. To guide.
Sabi po sa Psalm chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen? So ang word of God, kapatid, ang word of God, it symbolizes as lamp, lampara. Amen? And light, liwanag, ilaw. No? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. The word of God is the source of our guide. It guides us. Amen. The word of God will guide us. Guide us in all area, in all aspect ng buhay natin. The word of God will guide us into the way of God, into the will of God. Amen. We must understand, kailangan po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Bakit ito ay nagsisimbolize as the lamp and the light to guide us. Ano ba yung mayroon sa Word of God? The power of the Word of God will serve as lamp to our feet. Amen? No? Feet. Tingnan niyo yung mga paa. Pakitingnan na. And a light to my path. Ilaw. Lampara. Amen? Sa path natin, sa ating dadaanan, the Lord is guiding us. Sa ating mga paa, the Lord is guiding us. As long as we obey the word of God, as long as we believe in the word of God, if you have faith in God, and if you have faith in the word of God, faith means believing and trusting in Him and His word. If you have faith in the word of God, hindi ka, kapatid, mawawala sa Panginoon. Nasa daan ka niya, in His way, in His will. Because the word of God is the truth. It symbolizes as lamp and light to guide us. Amen? Ito yung source of our foundation sa faith natin. Ang totoong faith is naka-based, founded, grounded, and rooted in the Word of God. If you are claiming to be a Christian, if you claim na you are a follower of Christ, a believer of Christ, but you are ignorant of the Word of God, confusion po yon, questionable po yon, kapatid, kaibigan. Amen? So, ang ating pagsunod sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po tayo awit ng awit, sayaw ng sayaw, tugtog ng tugtog. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Dapat i-desire natin sa Panginoon na, Lord, gusto kong magutom palagi sa salita mo. Gusto ko, Lord, mauuhaw palagi sa salita mo. Kung paano akong nagugutom at nauuhaw araw-araw, oras-oras, na 3 times a day kumakain pa ako. Mayroon pa yung snack, mayroon pa yung afternoon snack, may midnight snack pa, Lord. Dapat, Lord, ganun din po ako, Lord, kauhaw, kagutom sa salita niyo, Panginoon. Because your word, O God, is sweeter than honey and honeycomb. Amen? Amen po ba? Pagkasabi nga po, your word is a lamp to my feet. Sige, pagkasabi. And a light to my path. Pagkasabi po. Kailangan po i-pray natin sa Panginoon na magkaroon po tayo ng desire. Hallelujah. No? Ako, ikaw, kayo, tayo, magkaroon po tayo ng desire. Praise God. Dahil ginagamit niya ako para ma-share ang word niya. But even me, dinidesire ko palagi araw-araw, oras-oras, dahil ako'y tao lamang. Pwede akong magkamali, magkulang. If ang word of God wala sa puso ko, wala sa buhay ko, pwede akong ma-fall. Pwede akong magkamali, pwede akong magkulang. Kaya kapatid, kaibigan, if we are in the church, no, if you are serving in the Lord, wag kang mag-focus sa pastor, sa leader mo. Kay Jesus ka mag-focus dahil instrument lamang kami, sila, tayo. As leader, as worker, as pastor, as preacher. Amen? Ang focus natin is ang Word of God. Dapat ang ating foundation nasa Word of God, wala sa tao. Na kay Kristo ang ating foundation. Amen? Yung faith natin dapat naka-anchor sa Word of God.
No? Kapag ikaw ay may pagsubok, may problema, ikaw po ay hindi, ikaw po ay hindi, no? Hindi mahihirapan, hindi matatalo ng pagsubok at problema. Ikaw ay magtatagumpay, no? Lahat ng mga sakit na mayroon ka ngayon, spiritually speaking, emotional, mental, physical, anong klaseng sakit yan, name it. The Word of God will heal us from the inside out, spiritually and physically, emotionally, mentally. The God that we serve, by His Word, there is power. There is power in His Word. There is power in God in His Word to heal us, to deliver us, to give us freedom, not to guide us into His way, into the will of God. Amen. Para pagdating natin sa eternity, ang ating destination, heaven, hindi hell. Dapat po tayo ay na kay Jesus until the end. Pakisabi nga po, dapat na kay Jesus ka until the end. Pakisabi po sa katabi nyo. Number 3. Hallelujah. Na-excite ba kayo sa ating pinag-aralan? Natutuwa ba kayo? Or nabuburing kayo? Kasi ako, habang ibinabahagi ko sa inyo, habang ipinapahayag ko sa inyo ang salita ng Diyos, natutuwa ako, masayang masaya ako. Kasi even me, nare-realize ko yung power ng Word of God, yung kahalagahan ng salita ng Diyos, at yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Grabe ang Panginoon, no? Hindi kanya hinayaan na sige, hanapin nyo kung saan kayo makakahanap ng katotohanan, saan kayo makakahanap ng kaligtasan para kayo makalapit sa akin. God, amen? Gumawa siya ng way. Amen? By His will. Bumaba ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Si Jesus ipinadala ng God the Father dito sa lupa. Jesus, He came down, no? For you. Pakisabi sa katabi nyo, for you. Pakisabi sa sarili nyo, for me. Jesus came down for me. Dahil hindi natin kayang isave ang sarili natin. Wala tayong authority, wala tayong power to redeem our soul, our life. Amen? To save us, yung sarili natin. Because in the first place, according to Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat is nag-fall short of the glory of God. Dahil lahat po ay naging sinners. Amen? Because of one man, Adam, all have sinned. And through Christ, the second Adam, all became righteous by faith, no, by believing and trusting in Jesus and His finished work. Kapag hindi ka nag-trust kay Jesus, no? Kapag hindi ka nag-trust sa ginawa ni Jesus sa cross of Calvary, hindi ka saved, kapatid. Hindi ka masasave, kapatid, kaibigan. Hindi. Kasi ang salvation is by believing and trusting in the Lord Jesus Christ and His saving work on the cross of Calvary. Amen. Number 3, a bread to live. Pakisabi nga po, a bread to live. Amen. So, maraming beses na po natin itong nabanggit na pag-aralan. Amen. But every time na ating pong pinag-aaralan ng salita ng Diyos, pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, mayroon pong revelation, fresh, no? Fresh revelation. Amen? Presko na revelasyon na galing sa Panginoong Diyos. Amen? Number 3, a bread to live. Matthew chapter 4 verse 4. If you have Bible, no? Paki-open sa Matthew chapter 4 verse 4, pakibasa po sa sarili nyo lang. Amen? But He answered, it is written. Amen? Sabi ni Jesus, but He answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Palagi kong sinasabi, ang Old Testament at New Testament
Ang buong Bible is Word of God po. Amen? Word of God po. Itong sinabi ni Jesus, kinote niya po ito sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, na nakasulat din po, sinabi ni Moses, sinulat ni Moses doon, as God revealed to Moses, sabi doon, a man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No? Even the Lord Jesus Christ, amen? Ipinatunayan niya na ang Bible ay Word of God. Amen? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yes, pwedeng buhay ka kahit wala ang salita ng Diyos. Physically, pwedeng buhay ka. Pero, pag namatay ang physical body mo, kumusta ang ating spiritual body? Kumusta ang ating spiritual life? Kumusta ang ating soul? Kumusta ang ating spirit? Kaya kahit busog ka, hindi ka gutom, hindi ka uhaw, ano ka, tawag dito, bad mood, no? Hindi ka okay. Mabilis ka mainis, magalit tayo mga tao. Pag mabilis tayo magalit, mabilis tayo mainis, kulang tayo ng Word of God. Puro ka fasting sa Word of God. Amen? Ang ano lang, ang applicable lang, ang valid lang na i-fasting natin yung physical food, pero yung spiritual food, hindi po natin pwede fasting yon. Huwag kang mag-fasting sa spiritual food. Huwag kang mag-skip sa ano sa Word of God every day. Pag-aralan po natin every day. Basahin po natin, please. Huh? Alam niyo po, walang mawala sa Panginoon kung mawala tayo. Ikaw ay mapunta sa hell, mapunta tayo sa hell. Hindi na po yun kakulangan ng Panginoon dahil complete po ang pagbigay ng Panginoon sa atin para tayo magkaroon ng salvation. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita, ipinahayag niya sa pamagitan ng mga prophets and apostles and Jesus himself, no? Ipinadala ng God the Father to die on the cross of Calvary, no? Death on the cross para tayo mabuhay, no? Na born again yung spirit natin pero yung soul natin not alive. Hinang-hina na ang soul natin. Kaya ikaw nawalan ka ng gana mag-serve kay Lord. Kaya ikaw nawalan ka ng desire na mag-serve kay Lord. Ang bilis mo mapagod, manghina dahil wala kang Word of God. Sa panahon natin ngayon, puro na tayo social media. Sa panahon natin ngayon, puro na tayo technology, gadget. Hawak natin palagi ang Word of God, ang Bible. 1 minute pa lang, ayaw na natin magbasa, mag-aral. Ang social media, hindi mo na malayan, isang araw ka na pala nakatutok sa cellphone. Amen? Tayo lahat po ay guilty. Amen? But we must desire. I-desire po natin na mas marami tayong araw at oras sa Word of God. Yung ating pagsuserve kay Lord, kapag umaawit tayo sa harapan, sumasayaw tayo sa harapan, tumutugtog tayo sa harapan, even kapag ikaw nag-share ng Word of God, it is not enough. Yung relationship mo kay Lord, kailangan po yon. Kailangan natin i-work out, kailangan natin communication, conversation kay Lord. Kailangan mayroon kang personal intimacy with God, intimacy with God. Yung relationship mo kay Lord, kailangan mo pong i-work out. Katulad po yan ng husband. Amen? Husband and wife, kailangan mayroong intimacy. Kailangan ang relationship ng husband at saka wife, kailangan close. Pagkasabi nga po, close relationship. Kailangan po na ang husband at wife, magkalayo man physically, amen? Malayo o malapit, physically or virtually, amen? Kailangan po ang communication hindi napuputol. Kailangan meron kang conversation sa asawa mo. Asawa ha? Wala ko ibang sinasabi, asawa lang. Amen? Kasi will of God yon, yung marriage ng husband and wife. Amen po. Praise the Lord. A bread to live. Ang Word of God po ay nagbibigay sa atin ng buhay. Ang Word of God ay buhay natin. Amen? God Himself is our life.
and His word is our life. Amen? Hallelujah. One shall not live by bread alone. No? Not by bread alone tayo mabubuhay. We have physical and spiritual body. We have physical and spiritual life. We have body, soul, and spirit na kailangan nating pakainin. Amen? Hindi tayo namumuhay according to the flesh, but according to the spirit. We are living in the spirit, mga kapatid. By faith, we are living in Jesus Christ, in Christ Jesus, in His presence. Amen? So, ang Word of God, ano yung number one kayo na? Word of God? No? Yung symbol niya? Ang sabi kayo na? Sword to cut. Amen? Kung ano yung mga ugali mo na hindi kalooban ng Panginoon, ikakat niya yan. Amen? Kung meron kang tinatago dyan, ikakat ng Panginoon, bubuksan yan. Yung soul mo, yung spirit mo. Kaya minsan nasaktan tayo. Kailangan natin minsan mabasag, masaktan para mabuo yung desire ng Lord for us. Magamit tayo for his special purpose. Amen. Yung anointing po, hindi po yan magfo-flow, mag-overflow kapag hindi po na-crush. No? Hindi na-crushed. Amen. Sword, lamp and light, bread to live. Amen. Lahat ng katanungan mo may kasagutan sa Word of God. Number 4, a seed to regenerate. Hallelujah. A seed to regenerate. Amen. A seed to regenerate. Hallelujah. Ang Word of God po is, nagsisimbolize po siya as seed. Seed to regenerate. Amen. Wrong po yung aking supporting verse. Ang supporting verse po dito, let us open our Bible in 1 Peter chapter 1 verse 23. Amen. Pakibasa nyo na lang po diyan, no? Babasahin ko po dito. A seed to regenerate, number 4 na point natin. The Word of God, no? It symbolizes a seed, no? Seed to regenerate. Sabi dito sa verse 1 Peter chapter 1 verse 23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Amen po? Through the word of God which lives and abides forever. Having been born again, na born again po tayo, na bago tayo, it means na bago tayo. Hindi po tayo nag-join sa isang born again group. Hindi po tayo nag-join sa isang born again church. Hindi po tayo nag-join sa isang born again denomination or organization or religion. Dahil ang Bible, ang meaning ng born again according to the Bible, according to the scripture, ang born again is regeneration. That is spiritual rebirth. Amen? Pakisabi nga po, spiritual rebirth. Born again. Ipinanganak tayo physically, no? Sabi sa John chapter 3 verse 3, no? Na kailangan ang tao ay ma-born again. Ang akala ng iba, kailangan ko mag-join sa born again church, sa born again community. No. According to the Bible scripture, according to the word of God, ang born again po is regeneration ang ibig sabihin niyan. Ang born again po is spiritual rebirth ang ibig sabihin niyan. In short, in other word, sa ating lingwahe, pagbabago. Mabago tayo. Mabago ang buhay natin, kapatid, kaibigan. Ang ating puso mabago, ma-born again tayo through the seed, not a corruptible seed, but incorruptible seed. Through the Word of God, through the power of the Word of God, na tayo ay ma-born again. Ma-born again ang ating buhay, ang ating puso, ang ating mga ugali, ang ating the way na tayo lumakad at mamuhay. Yung ating lifestyle, ma-born again tayo spiritually, emotionally, mentally, physically. Tayo po ay ma-born again. No? Born again in spirit. Amen?
ma-born again tayo. Ang seed is nagbabago ng buhay at puso ng isang tao. Kung ang tao noon is naglalasing, naninigarilyo, nagbumura, ang tao ngayon hindi na siya naglalasing, naninigarilyo at nagmumura. The way of his or her life, the way of his or her yung lifestyle niya, yung pamumuhay niya naiiba dahil mayroong pagbabago na nangyayari dahil ang word of God will not return void, empty. Ang word of God, pag narinig ng tao, ang kanyang buhay, ang kanyang puso ay matataniman at magkakaroon ng bunga. That is the fruit of the word of God. The seed, no? Ang seed na yan is mabubuhay dyan sa'yo dahil ang seed na yan is living word of God, eternal word of God na mabubuhay sa'yo. Yan ay lalaki, tutubo at magkakaroon ng bunga. Kaya ang fruit ng Holy Spirit ay the same fruit of the Holy Word of God. Amen? We na born again tayo, not of corruptible seed, but of incorruptible seed. No? Through the Word of God. Hallelujah. So na born again tayo at patuloy tayong binabago ng Panginoon through regeneration. Amen? Kaya mayroon tayong sanctification na tinatawag. No? Ang sanctification po is biblical. Ang sanctification po ay sinasabi tsaka tinuturo ng Word of God. No? Sanctification, pagbabago sa ating buhay, sa ating puso, araw-araw binabago po tayo ng Panginoon. Amen. Di ba? Sa church, maraming iba't iba yung karakter ng tao. Meron pa ring matampuhin, mabilis magalit, mabilis mainis. Merong kailangan mo siya pansinin para pansinin ka niya. Amen? Iba-ibang ugali ng tao sa church. Kaya sa church, maraming kinikilala ng isang leader, isang pastor ang mga members kasi iba't iba ang mga character. Amen po? So a seed to regenerate. 1 Peter chapter 1 verse 23, having been born again, not of corruptible seed but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Kung hindi ka nag-continue sa Word of God, sa pag-aaral, sa pagbabasa ng Word of God, at hindi mo siya in-apply ang Word of God, kasi sabi doon, blessed are those who hear the Word of God and obey. No? And obeys it. Amen? May dalawang tao, ang isa wise person, ang isa foolish person. Yung tao na nakinig ng salita ng Diyos at saka sinunod ang sinabi ng salita ng Diyos, sinunod ang tinuro ng salita ng Diyos. Amen? The wise person who hear the word of God and obey, no? Kung ano yung sinabi ng word of God, ano yung tinuro ng word of God, siya ay katulad ng isang tao, sabi sa word of God, sabi ni Jesus sa parable, na siya ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Yung foundation ng faith niya, nakatayo sa ibabaw ng bato. Nakatayo kay Kristo. Nakatayo ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya naka-anchor, naka-angkla, nakasabit sa bato. Walang iba kundi si Kristo. Amen? Kaya pagdating ng baha, ng bagyo, ng malakas na ulan, ng malakas na hangin, hindi natangay ang bahay niya, hindi nasira. Dahil siya po ay naka-angkla, nakasabit siya sa bato, nakatayo siya sa bato. Amen? Founded on the rock. Na-establish siya sa rock. No? God, through His Word, dapat ma-establish tayo, matayo tayo sa ibabaw ng bato, sa kanyang salita. Amen? Yung foolish person, saan po siya nagtayo ng bahay? Sa ibabaw ng buhangin. Sa buhanginan, sa desierto, sa beach. Doon po siya nagtayo ng bahay na in his own thinking. Ano na to, tama na to, okay na to. Sakto na to, pero hindi pala. Pagdating ng bagyo, ng baha, ng malakas na ulan at malakas na hangin, natangay ang bahay niya. Kaya maraming tao, sabay-sabay kayong nakakilala sa Panginoon, sabay-sabay kayong nag-accept kay Jesus, nag-believe kay Jesus, nag-confess, amen, na I am a Christian, I believe in Christ,
I follow the Lord Jesus Christ. I will follow Him. I will obey Him. Pero ang pinagkaiba, yung isa, yung wise person, nakinig ng salita ng Diyos, nag-aral, nagbasa ng salita ng Diyos, tapos sinunod niya ang sinasabi tsaka tinuturo ng Word of God. Nagkaroon siya ng foundation sa faith niya. Yung faith niya naka-based na sa Word of God. Yung faith niya founded na, grounded na, rooted na sa Word of God. Yung isa hindi. Kaya sa church, pag na-shake yung church, pagdating ng pagsubok ng problema, nawalan ng desire ang iba, hindi na nagsuserve, na backslide na, hindi na nakabalik, mahirap makabalik, hindi na nakabalik agad kasi walang word of God eh. Sinisisi pa yung ano, yung pastor, sinisisi pa yung ibang tao, but no, most of the time tayo po ang may mali, no? Na backslide tayo, nanghihina na tayo sa pagsiserve. Ang mali na sa atin. Amen? Sabi ko nga po, kung napapagod na tayo sa paglilingkod, paano pa kaya kung ang Panginoon mapagod sa atin? Kawawa tayo. Pero hindi naman ang Panginoon ganon. What if? Amen? Number 5. Number 5 po sa Jeremiah chapter 23 verse 29. Last point natin. So, ang point natin number 5, a hammer and fire that breaks and convicts. Sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 29, ano po ang nakasulat? Open po yung Bible natin sa Old Testament, sa book of Jeremiah chapter 23 verse 29. Is not my word like fire? Ang word of God is like a fire. Amen? It refines us. Alam niyo po yung gold, alam niyo po yung silver, kapag kinuha yan sa ilalim ng lupa, hindi po yan agad pure gold and pure silver. Nire-refine po yan through the fire. Amen? Tinatried po yan. Tinetest po yan. Dinadaan yan sa apoy. According to the word of God, kung hindi ako nagkakamali, I think 6 times or 7 times, dinadaan sa apoy. Yun po yung proseso para makuha, makita, ano tawag dito? Ma-expose yung totoong gold, yung pure gold. No? Kaya nga sabi sa kanta, pure as gold. Di ba? May kantang pure as gold. No? Like gold and silver, tried 7 times. Amen? The word of God is like a fire, declares the Lord. Is not my word like fire? Declares the Lord. And like a hammer that breaks the rock in pieces. Kapatid, grabe ang Panginoon. Fire, yung symbol ng word of God. Fire, hammer, isa sa mga symbol ng word of God. Alam niyo po, ang word of God, marami siyang mga symbols. Hindi lamang po 5 symbols. Hindi lamang po 10 symbols. Kapag binasa natin ang word of God from Old to New Testament, I don't know how many times ang word of God is na-symbolize sa iba't ibang mga bagay. Amen? Like a hammer, like a fire that breaks and convicts. No? Amen? Ang hammer, ginagamit sa pagpanday. Pinapanday para maayos yung bahay. Pero kapag mayroong hindi ayos sa bahay, tinatanggal din niya. Binibreak niya, no? Inaalis niya. Kaya yung hammer, di ba, meron siyang ito pampukpok yung ilalim, yung parang bilog siya na pahaba. Yung parang ngipin naman sa taas, yun yung pangtanggal. Amen? Ang word of God, ang power niya and purpose niya, tanggalin, alisin, hugasan, linisan, kung ano yung madumi sa atin, ano yung mga bagay na hindi according sa kabanalan, sa kalooban ng Panginoon. Dahil katotohanan ng salita ng Diyos, the truth, amen? It symbolizes us the light, liwanag, ilaw. Kapag ang light na sa atin, darkness has no place. Amen? Pagkasabi nga po, darkness has no place. No? Kapag ang light nasa atin, which is the truth of the Word of God itself, kapag nasa atin, it is like a hammer. It breaks the rock in pieces. No? Kaya minsan binabasag tayo ng Panginoon into pieces, yung puso natin, spiritually speaking. No? Inaalaw ni Lord na masaktan tayo.
Dahil meron siyang greater plan and greater purpose for us, for me, for you. Amen, kapatid? Amen, kaibigan? No? The Word of God is like a fire. Tinatry din tayo. Dinadaan tayo sa apoy. Pinoproseso tayo. Kaya sa ministry, alam niyo po, sa pag-serve kay Lord, hindi yan basta lang magpapakita ka dyan ng talent mo. No. It's not about skill. It's not about talent. Yung pagtayo natin sa pulpit, yung pagtayo natin dyan sa may stage, sa harapan ng congregation, sa harapan ng church. Ang pagtayo po natin dyan is holy. Holy ground po yan. Na you are in the presence of God, standing in the presence of God. You are hosting the congregation to come into the presence of God. That is why you need to have the Word of God in your heart, foundation in your life, foundation in your faith. The Word of God is like a hammer. Pag nasaktan ka ng Word of God, praise the Lord. Pagka dinadaan ka sa pagsubok at problema, praise the Lord. Sinasabihan tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. It convicts us kapag nagkasala tayo, nagkamali tayo. Itinutuwid tayo ng Panginoon. Sinasaway tayo ng Panginoon. Amen? Conclusion, the Word of God is inspired. It is inspired by God. God revealed His Word through the prophets and apostles. Amen? Kaya yung Word of God sa Bible, pag binasa natin, Old and New Testament, iba't iba sila ng panahon, iba't ibang tao yung nagsulat, hindi sila magkakakilala. Amen? Iba't ibang profession, iba't ibang background sila, iba't ibang culture nila. But bakit ang Word of God is accurate? Bakit nagkakatugma lahat? Amen? Iba't ibang panahon. Amen? Old and New Testament, isa lang ang point, isa lang ang theme, isa lang yung content, Jesus, God. Amen? And is useful for teaching. No? Tinuturuan tayo. Rebuking, sinasaway tayo. Correcting, tinutuwid tayo. And training in righteousness. Amen? Sinasanay tayo. No? Kumbaga, tinitrain ka, dinidiscipleship ka. Amen? To equip, no? And complete us to become mature and to be used for God's purpose and glory. No? Ang Word of God po, hindi po yan occasional. Hindi po yan cake na occasional mo yan kinakain. Ang Word of God po is bread. Pakisabi nga po, bread. Yan po ay everyday na essential need natin sa ating spiritual body. The Word of God is the bread. No? It is not a cake for occasional use or for occasional purposes. It is our everyday spiritual food. Amen? Na maging mature po tayo, magkaroon tayo ng spiritual growth, spiritual maturity, at magamit tayo ng Panginoon according to His plan and purpose and for His glory. Amen? Kaya kailangan mo ng Word of God. The symbols of the Word of God explains what the Word of God is. The power of the Word of God, the authority of the Word of God. Amen? Like a hammer, like a fire, amen? A lamp, a light, no? A bread. Hallelujah. Praise the Lord. It symbolizes, no? Anything na sinasabi ng Word of God dyan sa Bible. And how it works, no? In our lives, in our body, in our soul, and in our spirit. Amen po ba? So please, no, please sa lahat po ng nanonood at saka nakikinig, mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, no, kapuso, no? Let us read, let us study. Naririnig niyo po ba ako? Pakisabi nga po, read. Isa pa, study. Please read and study the Word of God and apply what is written in it. Anong sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Anong sabi doon?
This book of the law shall not depart from your mouth. Nung panahon nila Joshua, sinabi ni Lord yon, tinuro sa kanila, ito yung magbibigay sa inyo ng wisdom, ng way, na makonquer nyo ang promised land, the land of Canaan, which is Israel now. No? Makonquer nyo, maging victorious kayo, maging successful kayo sa mga battles, sa mga challenges na kakaharapin nyo pagpasok nyo ng land of Canaan, sa pagpasok nyo ng promised land. Magkakaroon kayo ng mga battles, yes, wars, amen, challenges. But because they trust in God and in the Word of God, hallelujah, naging successful sila, Joshua at ang buong Israel. Amen? Kaya na-establish sila. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? So, tayo po ay tumayo at let us pray. Hallelujah. Praise God. Praise God. Let us pray and let us meditate, no? Those 5 points. Amen? Let us meditate and realize kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin, ang kapangyarihan niya, kung gaano kahalaga sa atin, gaano siya ka-essential. Kapag hindi ka kumain ng pagkain ng isang buwan, mamamatay ka. Wala pa isang buwan, baka mamatay ka na. How much more ang Word of God kung wala kang Word of God every day? Amen? Hallelujah. The Word of God. Amen? The Word of God, kapatid. The sword. Our sword. Ito yung sword natin, panlaban natin. Hallelujah. Ito yung lamp natin, light natin against the enemy. Amen? Against all kinds of battles, challenges, all kinds of test trials sa buhay natin, even temptations. Amen? Sword, lamp and light. Hallelujah. Hammer, fire. Praise the Lord. Salamat sa kanyang salita. Salamat sa salita ng Diyos sa oras na ito nating napag-aralan at napakinggan. Hallelujah. Let us pray. Oh, hallelujah. Lord, thank you for your power, O God. Thank you for your word, Lord. Thank you for the revelation. Thank you for teaching us. Thank you for giving us an understanding, O God. Thank you for the blessing of your word. Thank you for the power of your word. Thank you for the presence of your word. Lord God, in Jesus' name, we pray, O God, magkaroon kami ng desire sa aming puso, Panginoon. Desire sa word nyo. Like a food, like a physical food, na hindi kami, Lord God, mapapakali kung hindi kami makapag-read, makapag-study ng word nyo, Panginoon. Katulad ng isang physical food na kailangan namin kumain every day. Lord, magkaroon kami ng desire to read and to study your word, Lord, because it is our foundation, the foundation of our faith, the foundation of our belief, of our principle, Lord. It is our foundation, Panginoon, upang kami, Lord God, ay manatiling strong sa faith namin, founded, grounded, and rooted sa word nyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence and power. Salamat sa salita nyo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil meron kaming nalaman ngayon na unawaan, Lord God, na ang word nyo, Panginoon, ang symbol ng word nyo, O God, kung ano, Panginoon, kung ano ito, Lord, sa buhay namin, ano ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay namin, na, Lord God, upang kami mabago, Panginoon, magkaroon kami ng pundasyon sa salita nyo, Lord God, at ang word nyo, Lord God, ay may apply namin sa buhay namin, at para hindi kami, Lord God, matalo ng kaaway, hindi kami madaya ng kaaway, Panginoon, na, Lord God, mga iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananampalataya, Panginoon, at yung the way kami mamuhay, Panginoon, na kami ma-align sa inyo, Panginoon, na kami, Lord God, ay manatili sa inyo, Panginoon,
Thank you, Lord, dahil ang word niyo, Panginoon, andun ang blessing niyo, Lord God. Andun ang protection, Panginoon, ang security, ang safety, ang salvation, even our eternal life, oh God. Thank you, Lord, that through your word, Panginoon, nagkaroon kami ng understanding, Lord God, para ma-expose yung truth niyo, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. We give you praise, we give you glory, O God, in Jesus' name. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.
Ama naming makapangyarihan sa lahat, at ang iyong anak na si Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Marami pong salamat sa napakinggan po naming mga salita, yung mga salita, Lord. Ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, marami pong salamat. At ang iyong salita ay napakahalaga sa buhay namin bilang Kristiyano. Yes, Lord, marami pong salamat. Pinupuri ka po namin. Tinataas po namin ang iyong ngalan. Ikaw na Diyos, ikaw na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kung wala ka sa buhay namin, walang direksyon ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa pamagitan ng iyong Holy Spirit na siya ang palaging nag-guide sa buhay ng bawat isa sa amin, marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Lahat ng mga nakipartisipar sa Saturday prayer devotion po namin, pagpalahin po kayo ng Panginoon. Sana ang mga napakinggan po nating mga salita ng Diyos ay manatili sa puso at damdamin natin. Napakahalaga ang mga salita ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.